cold. Okay, sabay-sabay nating banggitin. 1, 2, 3, go. Cold but cold. Malamig pero tinawag. Sabay-sabay. Malamig pero tinawag. Okay, sabi mo sa iyong katabi, tinawag ka pa rin. Minsan malamig, minsan mainit, minsan masigla, minsan nasa panalanginan, minsan wala. Pero salamat sa Panginoon dahil lahat ng pattern in the Bible, again, what's our pattern? We just read our Bible, we observe the pattern, we get the letter P, principle, and we apply the biblical truth. And the pattern, ang daming mga tinawag ng Diyos, malamig, lumamig, mahina, may kahinaan, bumagsak, nagkasala, pero still napulpil pa rin ang panawagan sa kanila ng Panginoon. So ngayong umaga, sabihin mo sa iyong sarili, gusto kong paniwalaan mo na may pagkatawag ako. Sige, sabihin mo sa iyong sarili. Sige po, magsalita po kayo, may pagkatawag ako. Okay, gusto kong paniwalaan mo yan ngayong pong umaga. Kasi pag hindi, hindi ito para sa'yo. Kaya nga, diniscuss po natin para maunawaan natin, we have calling from God. Kahit ano man ang mga sitwasyon, we have calling from God. So nung nakaraan, we talk about our identity, we talk about our availability to God, we encourage to surrender, ayusin ang letter C, ano po yun? Character, and letter S, inayos po yung ating service, okay? And nung mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung making disciples. Okay? So, kahit si Jesus ay anak ng Diyos, kahit siya ay hari ng mga hari, pero tinarabaho niya yung pagkatawag po niya. Okay? Hindi lang siya para maging masipag. Sa lahat ng kanyang trabaho, pumili siya ng 12 na kanyang i-build, i-develop. Okay? So, that's the pattern. Hindi siya, bagaman kaya niyang gawin siguro, lahat ng bansa, pangaralan po niya, pero the first step na ginawa po niya, tumawag po siya ng 12. Okay? At kahit gaano kagaling itong Jesus na ito, sa 12, sumablay pa ang isa. Okay? So, kaya sa discipleship, gusto kong turuan ka, pero sa discipleship, dapat gustuin mong matuto. Andiyan po kayo mga kapatid? So, pag naniniwala kayo, ang pag-agree natin, pag sabi ng amen. Ulitin ko po sinabi ko, sa discipleship, gusto kong turuan ka, pero sa discipleship, dapat gusto mo ring matuto. Amen po ba? Okay. Gusto kong ikaw ay makalaya, pero nais mo rin na ikaw ay makalaya. Ganun po sa discipleship. Hindi pwedeng ako lang ang may gusto. Dapat gustuin mo rin. Okay? Sino po ang gusto rin niyang baguhin siya ng Panginoon? Okay? So that's the highlight of buong series. Tayo ay tinawag ng Panginoon para gumawa ng disipulo at yung mga dinevelop natin, dinisciple natin, paulit-ulit hanggang sa lahat po ay hindi na lang Kristiyano, sila ay maging disipulo. Okay? So kaya we encourage last Sunday na ano ang simple, pastor, na para ma-involve sa discipleship? You just invite. Okay? Sino po ang ma-invite ngayon pong umaga? Okay? Parang maraming butas ng ating pong mga bangko. Ibig sabihin yan pa ang ating pong pupunuin. Ilang piraso pa yan? Siguro mga nasa 12 to 15 pa siguro ang mga piraso ng bangko na ibig sabihin kailangan pang punuin. Okay? So ibig sabihin, we need to invite pa rin. Then pagkatapos, simple lang, we need them to be involved. Okay? I-disciple na talaga. Kaya sa mga susunod, may mga nakikita tayo na bagong umahawak ng camera natin, mga nag-assist sa atin dyan, hindi lang palaging sina Tita Annalyn, because hindi tayo tinawag para mabuhay at mapuntang langit, hindi po ganon. Tayo po ay naligtas at magamit din ang buhay para po sa iba. And pinakamalaga, kailangang mapundasyon ito ng salita ng Panginoon. I discussed you already kung ano po ang muka ng Matthew chapter 28. Binigyan tayo ng assurance. Ano po yung nasa gitna? Mission. At ano po yung nasa huli? Promise. Ayan, nakalimutan na yata. Okay? So, binigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ano po yun? Kasiguraduhan yun. Assurance. Dun sa bandang uli, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng buwan ba? Hindi. Panahon ibig sabihin, sa buong paglalakbay natin sa mundong ito, nandun ang Diyos. Habang ginagawa mo yung nasa gitna. Ano po yung nasa gitna? Mission. Ano po yung mission? Discipleship. Pag may nagbabantay, ano pong ibig sabihin? Mahalaga. Tandaan nyo po yan. So, kailangan ang dapat mabantayan, ang dapat ma-monitor yung nangyayaring discipleship. Okay? Kaya this church, we promote physical Bible, we promote bringing Bible, physical,
we promote writing notes. So kahit wala pa tayong, hopefully mapagana natin, humiram tayo ng laptop ngayon. Pero kung wala pa man, I need you to hear very clearly ang sasabihin ng ating pong Panginoon. Amen? So sa week na to, okay, tinuruan na tayong maging disipulo at gumawa ng disipulo, ito na po ang mararanasan natin. Okay? May mga pagkakataon na darating ang kalituhan. At magtatanong kayo sa inyong isip, sa inyong pong puso, hindi ko alam kung magsabi na lang kayo ng amen kung naranasan nyo sa mga nauna, talaga bang tinawag ako ng Diyos? Sino po ang nakaranas po ng ganon? Ako talaga kaya ay born again? Kasi sa week na to, papasok na ang bagyo. Okay? Papasok na ang mga suliranin sa buhay. Papasok na ang mga pagkalito. Papasok na ang maraming attack sa buhay ng tao para questionin ang pagkatawag natin. Okay? Kaya ang week 7, pinamagatan natin itong tinawag kahit may bagyo. Ayan, pakisulat po. Tinawag kahit may bagyo. Called through the storm. Okay? Called through the storm. Tinawag kahit may bagyo. In reality, sa ating mga mananampalataya, babagyuhin talaga ang mga tinawag. Okay, yan ang gusto kong maunawaan. Bagaman yun yung title natin, pero habang inaaral ko to, pag kung malinaw sa iyo na ikaw ay mananampalataya, malinaw sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos, tumanggap sa Diyos, naging disipulo ng Diyos, naging disipulo ni Jesus, at willing sumunod sa kanyang kalooban, gusto kong maunawaan, tandaan mo to, babagyuhin ka talaga. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, babagyuhin ka talaga. Okay? So, there are a lot of storm sa buhay natin. Iba't ibang muka ng mga storm, mga kapatid. Kasi bakit? May pagkatawag nga talaga tayo. So, ang tao po, magpo-fall sa tatlong pagkatawag. Sinamarize ko na po ito para hindi na kayo malito. Una, call for salvation. 3 S. Okay? Pangalawa, call to surrender. Pangatlo, call for a specific calling. 3 S yan. Salvation, surrender, specific calling. Diyan po uuwi. Alam kong maraming pagkatawag, pero padaliin natin, mas maunawaan ng lahat, ang bawat nakaupo ngayong umaga, ang bawat ginagamit ng Panginoon ngayong umaga, at lahat ng pwedeng maabot nito, maging yung mga nagagayat ng gulay sa kusina. Amen po ba? Amen. Praise God. Nakikinig pa rin sila. Hallelujah. Sila man ay nagagayat ng mga pagkain na isi-serve mamaya sa mga lingkod ng Diyos. Mga kapatid, nauuwi ang lahat. Una, tinawag ka para maligtas. Diyan uuwi yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin, Pastor, wala akong calling. No. Lahat ng mga nakaupo ngayon, uuwi sa 3 pagkatawag. Maaring yung ilan, nasa number 1 pa lang. Maaring nagpapasimula. Maaring first time niya ngayon siya maliligtas. Praise God! Magdiriwang ang kalangitan. Okay? Maaring ilan ay naligtas na, nagsisimula. Pero dyan pa lang kayo, call to salvation. Then kung gusto mo magpatuloy, tatawagin ka uli ni Lord. Ano po yung sunod na S? Call to surrender. Merong ipapasuko sa iyo ang Panginoon. Hindi pwedeng niligtas ka lang ni Lord dito. Dito, okay siguro wala pang hiningi si Lord. Pero kung gusto mo magpatuloy kay Lord, pangalawang S, God will ask you to surrender. At ilan sa atin, or marami sa atin siguro, nasa point number 2. Tinatawag ka ngayon na mayroong kang isusuko, maaring addiction, maaring kahinaan, maaring relasyon. Kasi nung nakakilala ka sa Panginoon, di mo naman alam, patol ka ng patol, yan ang alam mong masaya sa buhay. Nung ikay gustong magpatuloy sa Panginoon, God is asking you, anak, i-break mo muna. Parang ganon. Surrender yun, mga kapatid. So maybe sa ilan, katabi mo, malay mo, sumakto. Diba? Hindi natin alam. Or sing iba naman, maaring treasure. Nung wala ka pa sa Panginoon, di ka nakakilala sa Panginoon, ang buhay mo ay yaman, ang buhay mo ay trabaho, ang buhay mo ay kasikatan, lahat na lang ng pwedeng magbigay ng pleasure, ng satisfaction sa katawan. Pero nung gusto mong sumunod sa Panginoon, anak, kaya mo bang isuko kahit yung pinakamahalaga na bagay sa'yo? So, maybe yung katabi mo nasa pangalawa. God is calling him, God is calling her to surrender. And the highest calling of all, yung pangatlo, God is calling us for specific calling.
At pwedeng magsimula yan sa pagiging department head, sa pagiging tagapagturo ng bata, sa pagiging youth leader. Tagagayat ka lang, head ka lang ng tagagayat ng repolyo dyan. Pero hindi natin alam, si Tita Jo, pastora pala someday. Di mo alam. Pero lang, ano lang tinanggap niya? Head ka. Di ba? Head ka ng tagagayat ng repolyo. Ako po, hindi naman ako naging pastor agad. Sa totoo lang. Ako po ay nakaramdam lang ng bigat. Okay? Naalala ko nun sa Pasig, kung may nakakaalam, Bethel Temple, yung camp nila, doon po ako unang sumurrender sa Panginoon. Parang pa-high school po ako nun. Then simula nun, naramdaman ko yung tawag ng Panginoon, nakikita kong napaka-active ni Kuya Mar, bigla akong naya sa Panginoon. Ako yung anak ng pastor. Ba't ako hindi nagagamit? Iyak ako nun sa Panginoon, nag-tandem kami ngayon ng Pastor Mar, hanggang ngayon, tandem po kami sa paglilingkod. Nagsimula lang doon, mga kapatid, hanggang sa merong youth camp noon, wala pa to, mga gamit na to. Or bumili ng gamit, nagkaroon ng youth camp, saktong-sakto, pero zero knowledge, wala kaming kaalam-alam noon. Tapos pagkatapos ng youth camp, inupuan ako ni Pastor Vice, Pastor, kailangan nyo magkaroon ng worship ministry. That time, nandyan po yun. Sina Kuya Jonal, Tita G, Stephen that time, sina Daniel. Doon po nagsimula. Okay, then naging youth leader. Pagkatapos ng maabang panahon ako sa worship team, kaya grabing bigat ko sa worship, kasi dyan ang unang ministeryo ko. Naging youth leader, kasi umalis na sina yung mga nauna noon, ng mga tagapanguna. Then, ayoko munang tugunin ang panawagan ng Diyos. Kasi nung panahon na yon ay may girlfriend po ako. Ang orientation sa bahay, pag may girlfriend ka, dapat maghanda ka sa pag-aasawa. Kasi ang lalaki ang magtataguyod ng pamilya. Laging bukang bibigyan ng Tatay Arnel. O dapat maganda ka, magtrabaho, kang magtataguyod ng pamilya. So somehow, medyo ma-pressure. Umalis ako ng Manila, pumunta ako ng Manila, at ako ay sumubok ng mga buhay-buhay tulad ng ginagawa ng ilan. Pero akala ko ganong kabilis na pagpunta ng Manila may trabaho na. Ako ay graduate ng college, napakahirap makipagsabayan. Hindi ako marunong mamasahe. From Pasay to Makati, yung 500 pesos ubos sa akin kasi nagtataksi ako. Ako pa ay tumatawag kay Tita Belen, padala mo ako ng silka, ng surf. Imagine mga kapatid, siya pa nagpapadala. Yung surf, hatiin ko pa yan kasi nga, struggle. Hanggang sa lahat ng company pinupuntahan ko, same ang nangyayari. Nalulugi pag nandun ako. Hanggang isang araw, same na naman ang nangyari. I just decided, sa sopa ng Tita Irma, umiyak ako sa Panginoon. Panginoon, suko na po ako, babalik ako ng Marinduque. I texted Pastor Dewey, Kuya Dewey, sinabi ko yung sitwasyon. Alam ko na yan, sabi niya sa akin, hindi lang kita sinasabihan. Hinahayaan kong ikaw mismo ang makarinig ng tawag ng Panginoon. Umuwi po ako mga kapatid, tapos nakapag-aral sa Apayao ng ilang buwan, kasama ko si Josh ng mga panahon po na yon. Pagbalik, inala ko ni Lord na mag-handle po ng iglesyang ito. Napulpil ang pagkatawag, hindi agad nagpastor. May puso lang sa youth. May puso lang sa mga nangyari sa church. And I believe, yung pagtugon sa panawagan ng Panginoon, that is the highest calling. Magsisimula ka lang maligtas. Hindi pwedeng tawagin ka ni Lord na magpastor na hindi ka ligtas. Andiyan kayo mga kapatid. Sunod, may papasuko. Summarize na lang ito mga kapatid, napakadami pang calling ng Panginoon. Then pangatlong bagay, maaring hindi kayo pastor, pero ipapaunawa ng Panginoon ano yung purpose mo na may kaugnayan sa kaharian po ng langit. Okay? So diyan po ang kabuuan ng pagtawag ng ating Panginoon at hindi yun nagiging madali. May mga bagyo na dadating sa buhay po natin. Mababasa ka, mahanginan ka, literal na bagyo. Mamumove ka, malulubog ka, madadapa ka, masusugatan ka. Pero ang na-realize ko, ang good news, hindi ka mamamatay. That's the good news. Tanungin niyo yung mga may binagyo na sa buhay. Maraming peklat yan. Tingnan niyo yung sa may tuhod. Kita ba yung tuhod? Or siko na lang. Sige. May kwento yan. Yung sugat na yan, yung peklat po na yan. Pero praise God, hindi na ba namatay? Yun yung nakita ko. Just like Job. Lahat nangyari, pinakasukdulan. Pero hindi inalaw ni Lord na mabawi ang buhay. So pag dumaranas ka ng ganito, so ibig sabihin nasa bagyo ka, ang good news, hindi ka naman mamamatay. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka naman mamamatay. Bagyo lang. Okay? Sa Biblia, may 3 major ng bagyo. Kung naskan nyo ang Biblia, may 3 major na nangyari na bagyo, mga kapatid. Una, yung kwento ni Jonas. Sino po nakakaalam ng kwento ni Jonas? Jonah, di ba? Inutusan siyang pumunta ng
Ninibe. Okay? Kumbaga pakanan, pero pumunta ng pakaliwa. Napakalayo ng direksyon, mga kapatid. Sobrang linaw ng word, ng direction, ng command, punta ka ng Ninibe, mangaral ka doon, kasi napakasama ng mga tao. Pero imbis na pumunta ng Ninibe, pumunta ng pier ng Joppa, at doon sa Joppa, matitingnan natin, parang saktong-sakto, Lord, kalooban mo talaga. Kasi pagpunta ng Joppa, may barko, papunta ng Tarsis. Minsan may ganyan, kala mo kalooban ng Panginoon kasi sumasakto. Pero malaman natin na hindi kalooban ng Panginoon dahil may bagyo. Ano po yung bagyo, mga kapatid? Nasa kalagitnaan ng travel, kwento ko na lang po sa inyo, kasi yung oras natin, tinatimer talaga tayo dito. Sa kalagitnaan ng bagyo, kalagitnaan ng karagatan, dumating ang napakalakas na bagyo, nagtaka yung mga tripulante, bakit ganito, ano yung nangyayari? Okay? Sa madaling salita, nagpalabunutan, at ang nabunot, aksidente ba yon? Ang nabunot ay si Rainiel. Sa dami ng mga nandoon, ikaw ba naman ang mabunot? Diba? At siya ay nagtutulog-tulugan. Imposible namang hindi ka magising, nagkakagulo na. Pero alam mo yun di ba? May alam ka sa nangyayari. Ganun nung ako po ay nasa Manila, may alam talaga ako. Kaya nga, mga ilang buwan nung nandito na ako, tumawag yung kasama ko sa company. Sabi niya, James kasi ang aking pangalan doon. James, okay na dito, balik ka na. Ay, hindi na, okay na ako dyan. Pag bumalik ako dyan, magkagulo ulit kayo dyan. So, alam ni Jonah, mga kapatid, na may kinalaman siya. Okay? Madaling sita, inamin niya yung kanyang kalagayan, yung sitwasyon, nagpahulog siya sa dagat. Praise God, mabuti pa rin ang Diyos, hindi para patayin si Jonah, may sumalong napakalaking isda. The best transportation that time para ibalik siya ng pinakamabilis sa Nineveh. Okay? That's the major bagyo in the Bible. Okay? May pagkatawag, nag-disobey. Okay? Kaya may bagyo. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, storm of disobedience. Pangalawa, na storm, yung si Jesus ay nasa bangka. Yung kanyang mga alagad ay nasa bangka rin. At si Jesus ay nasa bandang huli ng bangka. Anong ginagawa ni Jesus? Sa mga nakakaalam, siya ay natutulog. Okay? Then habang sila'y bumibiyahe, lumakas ang hangin, sabihin nating bagyo rin. For the sake of this illustration, of this preaching, pangalawang bagyo, Jesus sleeping on the boat. Okay? Ito, hindi siya malayo sa kalooban ng Diyos. Yung isa, palayo sa kalooban ng Diyos. Ito mismo hindi. Sila ay nasa kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na may bagyo dahil wala sila sa kalooban ng Diyos. Hindi. Itong storm na to, mga kapatid, ay nasa kalooban sila ng Diyos. Actually, si Lord pa ang nag-command sa kanila na pumunta kayo doon. At ibig sabihin, kasama nila mismo si Jesus doon, pero ang tanong, bakit na may bagyo pa rin? Ay wala namang disobedience na nangyari. So ano yung pangalawa? Storm of testing. Okay? So may bagyo dahil may test. Ulitin ko po yung kanina, may bagyo dahil merong disobedience, consequence ng ginawa. Yung pangalawang bagyo, mga kapatid, nandun naman sila sa kalooban ng Panginoon, pero ibig sabihin, hindi porket nasa kalooban ka na ng Panginoon, wala nang bagyo. May bagyo pa rin, pero dapat maingat ka lang kung paano ito i-distinguish. Hindi ito bagyo ng disobedience, ito ay bagyo ng testing. Okay? And yung pangatlong bagyo sa Bible, si Paul in Malta. Okay? Papunta siya ng Rome kasi ililitisin siya doon, mga kapatid, and na-discern niya na hindi maganda ang panahon, magkakaroon ng ganito. Hindi naniwala yung kapitan, nagpatuloy pa rin, and binagyo sila. To the point, ito matindi, nawasak ang barko. Okay? Matindi po yun, literal talaga. Okay? So, masasabi mo bang nag-disobey si Paul? Hindi naman. Okay? Hindi rin siguro to testing, mga kapatid. So, ano yung pangatlong storm, mga kapatid? Storm to serve God's purpose. Redirection. Okay? Kasi papunta siyang Rome, lilitisin siya doon, pero inalaw ni Lord, okay, na mawasak ang barkong sinasakyan nila, ang magitan ng storm po na yon, para ma-serve ang purpose ni Lord sa mga taga-Malta. If you know the story, mga kapatid, sa Malta ay may sakit yung isang tao doon. Okay? So habang nagsisiga si Pablo, ano pong nangyari? May tumuklaw na as. Saang bahagi ng katawan? Kamay. Ano pong kanan, kaliwa? Kanan. And if you will notice the story, yung kanan na natuklaw ng as, yung kanan din ang pagpatong ng kamay. Aksidente ba yan? Hindi, mga kapatid.
laging sineserve ni Lord ang kanyang purpose sa gitna ng bagyo. Okay? So, anong ibig sabihin? Lahat ng mga tinawag ni Lord, praise God, may bagyo kang haharapin. At wala na nag-amen. Ulitin ko, lahat na may pagkatawag ni Lord, even online, may bagyo nga harapin. Ang magiging tanong lang, anong klaseng bagyo? So can we just be honest ngayong umaga? Anong klaseng bagyo ang nararanasan na po natin? O ang nararanasan mo ngayon? Binagyo ka dahil ikaw din naman ang may kagagawan. Yan yung una, storm of disobedience. Or binagyo ka, nasa kalooban ka naman ng Panginoon, kung kailan ka nag-ayos, diba? Active ka, nag-take kayo ng board exam, ikaw na born again ang hindi nakapasa. Naranasan nyo yan? Masasabi mo ba na wala ka sa kalooban ng Diyos? Grabe nga ang pagpapagamit mo. Talaga ayos talaga, prayer life mo. Nasa pag-obey ka, pero ba't bumagsak ka? So, praise God, dapat maging malinaw sa'yo, storm of, ano po yan? Testing. Okay? Or pangatlong bagay, baka naman nire-redirect ni Lord. Okay? Sobrang linaw ng discernment mo, baka may purpose naman pala talaga si Lord kung bakit siya nangyari. Redirection to serve God's purpose. Sa Biblia, napakadaming muka ng bagyo. Una, delay. Okay? Yan yung mga muka, lahat ng mga bagyo sa buhay, lahat ng mga tinawag ni Lord, una naranasan nila delay. Tinawag pero hindi agad nangyari. Si Abraham, Genesis chapter 12, sinabing siya ang panggagalingan ng maraming saling lahi. Genesis, baliktarin yung chapter 12. Anong chapter yon? Genesis chapter 21 pa nangyari. Binigay yung pangako, 75 years old. Kailan nagkaanak? 100 years old. Ilan po ang taon yon? 25 years. Wow. Delay yun. Susunod ka pa rin ba mga kapatid kung may delay? Diba? A delayed promise is not necessarily a denied calling. So, nang ibig sabihin, kahit parang delay, hindi ibig sabihin, wala nang pagkatawag sa'yo or sira yung pagkatawag mo. Hindi, mga kapatid. Okay? Pangalawa, wilderness. Ito yung mga muka ng bagyo. Tinawag ka mga kapatid, pero ilalayo ka muna. Si Moses, tinawag ng Panginoon. Pero pinapunta muna siya ng wilderness. Siya ay nasa palasyo na nga. Pero dinala siya ng Panginoon sa ilang para magpastol. Okay, wala na nga siyang halos pakialam sa kanya pong mga kababayan. Pero doon sa burning bush, sa mga nakakabasa, nagpakita ang Panginoon sa magitan ng apoy. Kinausap po siya. Okay, ang tanong, magiging faithful ka pa rin ba? Tinawag ka ni Lord pero papalayuin ka muna. Okay? Kaya hindi porket anointed, ay kaparehas na ng appointed. May mga katabi ka ngayong anang anointing talaga pang pastor. Pero ang trabahong binigay sa kanya, maglinis ng CR, magmap, mag-drive ng sasakyan. Pero ang anointing na nare-receive niya, nakuha niya sa Panginoon, anointing ng pagpapastor. Pero hindi agad. Ganon din si David. Kung titingnan po natin, inanoint, pero napakahaba pang panahon para naging hari po ng Israel. Okay? Rejection ng kasunod na muka. Tinawag ka mga kapatid, pero tatanggihan ka ng lahat. Si David, hindi nga siya unang na-recognize ng kanyang pamilya. Nandiyan po kayo? Maging si Joseph. Actually, galit sa kanya ang kanyang mga kapatid. So, ikaw, susunod ka pa rin sa tawag kahit wala na pong, or kahit merong pagtanggi ng mga tao sa paligid mo. Kahit tinahabol ka nung hari at nais kang patahin. So, may mga rejection pwedeng maranasan. Sunod, pang-apat, opposition. May lalaban sa ginagawa mo. Nung tinawag si Nehemiah na buuin, ano kanyang bubuin? Wall of Jerusalem. Okay? Hindi Wall of Jericho. Wall of Jerusalem. Okay? Pero may mga tao na ayaw sa kanya. Diba? Sina Tobia, Sambalat, Geshem. At tinututya siya. Diba? Kung titingnan natin, mga kapatid, kung aaral natin yung story, hindi mo yan mabubuo. Diba? Ang dami mga pinagsasabi, binigyan pa na siya ng sulat. So, pero siya ay tinawag pa rin ng Diyos. So, ang tanong, tutugon ka pa rin ba sa panawagan kung may mga oposisyon? Diba? Dito, yung mga nauna. Ang unang naririnig ko dito. Maunti naman kayo. Tapos, mahihirap naman yung mga pastor ninyo. Okay? Yung mga unang mga naririnig. Tapos, nung medyo
pinapagpala ng Panginoon, diba? Ang pinapayaman nyo lang ang pastor ninyo. May mga ganyan tayong naririnig sa paligid. Hindi mo talaga maunawaan ng tao. Nagigets po ninyo, may mga oposisyon. Lahat ng mga tinawag ng ating pong Panginoon. Sunod, may failure. Number 5. Ibig sabihin, pagkabigo. Tinawag ka, pero magkakamali ka. Si Pedro, tinawag ng Panginoon, pero nagkamali muna. Over my dead body, parang ganun sabi niya kay Lord. Hindi mangyayari yan sa'yo. Ako ang sasalo, ako ang mamamatay muna bago ikaw. A few moments later, hindi ko kilala yan, magkamatayan na. Okay? Finail niya si Lord. At sabi ng Bible scholar, mga 10 metro lang yon at tumingin ng mapait. Paano ba yung talikod? Si Lord kay Peter. Ibig sabihin, sabi ko na sa iyo kaya nga titilao ko yung manok. Pero natapos ba yung story ni Peter dito? No. John chapter 21, merong restoration sa buhay ni Pedro. Kung kapares ka nito, nag-fail ka, bumagsak ka, nahulog sa pagkakamali, pagkakasala, I just want to remind you, hindi pa tapos ang buhay mo. Okay? Hindi pa tapos ang pagkatawag mo. Pangsunod, loneliness. Si Elijah, tinawag ng Panginoon, pero may bagyo na ang muka ay kalungkutan. Kaya wag mo sa akin sasabihin, ang mga mananampalataya hindi nade-depress. Hindi totoo yan. Kasi ang daming mga kwento ng Biblia, mga lingkod ng Diyos, pinagtagumpay ng Diyos pagkatapos gusto ng mamatay. So totoo, anxiety is real. Depression is real, mga kapatid. Pero kung gaano katotoo ang anxiety at depression, ganun katotoo ang Diyos sa buhay natin. So binigyan uli siya ng assignment, di ba? Para siya ay panumbalikin. Simula po nun, natawag pa. From Elijah, sino pong natawag? Si Elisha. Wow. So dahil kahit pasuko ka na pala, pero may pagkatawag ka, pwede pang magamit ang buhay mo para tawagin sa ibang buhay. Pang-7, betrayal. Betrayal. Ayan, ano po ang tamang salita dyan? Ano po sa Tagalog yan? Pagtataksil. Okay? So, si Jesus na lang ang best example dito. Diba? Kay Judas. Okay? At marami mga Bible character, even si Paul, may mga hindi sumama sa journey, missionary journey, nung mga una siyang nag-mission. Ang dami pong mga Bible character na even si David kay Saul, may mga kung titignan natin, grabe po ang ganong karanasan. Pero salamat po sa Panginoon, sila po ay nagpatuloy. Diba? At ang pinakamasakit po sa betrayal, yung ang mananakit sa'yo ay yung hindi mo naman kaaway. Ang pinakamasakit dito, yung mananakit sa'yo, yung mismong kaklose mo. Tingnan niyo po yung katabi mo. Kaya mo ba na malaman isang araw, diba? Yan ang pinakamasakit sa buhay ni Jesus. Diba? Yung isa sa mga hinugasan niya ng paa, ilang mga sandali lang ay halikan na siya. Ibig sabihin, pagkakanulo siya. Diba? Pero, napigil ba ang pagbugas ng paa? Hindi. Okay? So, pinaglingkuran pa nila. Pang-8, insufficiency. Kakulangan. Okay, may mga pagkatawag ang Panginoon, pero kulang ka. Minsan, o madalas, pera. Kakayahan. Si Moses, ano po ang issue kay Moses? Hirap magsalita. Kay Jeremiah, ano pong issue sa kanya? Sinasabi niya, bata. Sino pa may mga kakulangan? Si Gideon. Ano po naalala nyo kay Gideon? Sila ang mahina sa lahat ng lahi at sa pamilya niya, siya pa ang mahina. Diba? So, pero tinawag siyang mighty warrior ng Panginoon. Grabe mga kapatid. So, yun yung mga mukha na para bang isang araw, mag-aalinlangan ka talaga sa panawagan ng Pang-9. Pang-9, temptation. Okay? Tukso. Yan yung mga magpapagimbal, magpapa-confuse ng ating pong mga calling. Bago ka tinawag ng tuluyang makatugon sa Panginoon talaga, may mga temptasyong darating. Isusubok ang integridad. Sa Biblia, sino po ang talagang nilapitan ng babae? Okay, si Joseph. Okay? Si David, siya ang lumapit. Okay? Kay Joseph, iba. Siya ang nilapitan. Okay? At asawa ng Potifar. Diba? Potifara ang tawag nila. At sabi nung sa pag-aaral, magaganda talaga yan. Quality yan. Talagang high quality yan. High maintenance yan, mga kapatid. Pero tingnan nyo, basahin nyo yung kwento. Nung si Joseph ay pinagtagumpay na, tingnan nyo po ang binigay na asawa sa kanya ay anak ng Potifera. Ino-offeran siyang makompromise.
pero hindi niya tinuka, hindi niya ginawa. Binigyan si ni Lord ng maganda rin, pero hindi compromising. Wow. So marami po, actually, hindi ito lingid sa atin, lalo sa amin, mga pastor, nahuhulog po dito. Sabi nga po ay 4 na G na ngayon. Gold, glory, ano pa isa? Girl. Ayan. Tapos ngayon po, mayroon pa isa. Gay. Totoo po, maraming mga pastor po nahuhulog na rin sa mga ganitong mga bagay. Okay? So, kaya we need your prayers. Pinagpipray niyo po ba ang inyo po mga pastor? Pangsyam, sacrifice. Pag tinawag ka ng Panginoon, merong mga pagsasakripisyo talaga. Si Abraham, matagal niyang hiniling ang kanyang anak. Tapos isang araw, Abraham, pumunta ka sa bundok na kumakanta, Moriah. Okay? Wala na, konti lang. Okay? At ialay mo doon ang iyong kaisa-isang anak. Imagine mo yun. Kahilingan mo yan. Pero 100% sumunod siya. O dito lang muna kayo, aking mga alagad. Worship kami doon. The first mention in the Bible ng worship. Hindi music, kundi sakripisyo. Okay? Yan po ang magpapaalinlangan ng calling mo. I believe, isa dyan, pwede mo, naranasan mo na. Kung ikaw ay bago, isa dyan, pwede mong maranasan. Okay? Delay, wilderness, rejection, opposition, failure, loneliness, betrayal, insufficiency, temptation, and sacrifice. Pwedeng lahat ito mangyari in different reason. Okay? Pwedeng ikaw ay nag-disobey, pwedeng dahil ikaw ay tinitest ng Panginoon, yung 10 na yan at pwedeng nire-redirect ka ng Panginoon, and somehow, meron ding dahil there is a attack. Spiritual attack. Okay? Nararanasan ng mga mananampalatayan. Kaya ang bawat isa ay dapat maging malinaw. Ano ba itong aking nararanasan? Kaya sabi ng Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 5, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Did you notice, pagdating ng verse 5, biglang parang shifting. Okay, verse 5. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, biglang shifting ng wisdom, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, ang benefited ay ang ating pananampalataya. Pero maging maingat din tayo kasi hindi lahat ng mga pagsubok ay dahil para itest tayo, hindi dahil nag-disobey. Minsan kasi nagigilty ka, baka ako may nagawang kasalanan or ganito. Hindi mga kapatid, kaya sabi ng wisdom, magkaroon tayo ng karunungan. Sabi ng Santiago, magkaroon tayo ng wisdom from the Lord at hingi tayo kay Lord ng wisdom, bibigyan niya tayo. Sapagkat siya ay sagana sa bagay na yun, di nanunumbat. So sa iyong kalagayan ngayon, palagay mo lang, gamitan mo ng karunungan mula sa Diyos, sabi ng Santiago, bakit mo kaya yan nararanasan? Kayo po ba may mga nararanasan? O wala, pastor, wala akong nararanasan sa buhay. Napakaganda ng buhay ko, pastor. Praise God! Sabi nung katabi mo, sana all. Okay, may mga dinadaanan. Pero lahat sa atin, may mga dinadaanan. Maaring panghihina, yung iba sa inyo, addiction, ilan sa inyo, kakulangan sa financial, ilan sa atin, brokenness, pain, ilan sa atin sa ating pag-iisip. Napakadami. Pero the question is, ano kaya ang nasa likod nito? Okay, ano kaya ang dahilan? Kasi mga bagyo yan eh. Yung 10 na yan, yung bagyong literal, hangin, alon, pero yung bagyo ng nararanasan natin, yung 10 na yan. So yung 10 na yan, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? May disobedience kaya? I-evaluate mo. Ikaw ang makakasagot niyan. Okay? Or baka testing. Or baka naman redirection to serve God's purpose. Okay? Kaya ang malalim na panalangin ay hindi lang, Lord, tanggalin niyo na po ito. Hanggang kailan pa ba ako mag-suffer, Lord? Hindi pa yan. Okay? Pwede namang ipanalangin, pero ang mas malalim na panalangin,
Panginoon, paano ko po haharapin ang aking bagyo, ang aking sitwasyon? Panginoon, ano ang tamang response sa bagyong ito? Panginoon, ano ang tinuturo mo sa akin, sa aking kalagayan ngayon? Panginoon, paano ako magiging faithful? Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Panginoon, paano ako magiging mature sa sitwasyon po na to? That is the right prayer. Hindi yung Panginoon, patigilin niyo na po. Ako po, nakikita ko sa pattern ng Panginoon, hindi niya pa naman pinapatigil hanggat hindi ka natututo. Okay? Minsan, di ba, nagpray tayo ng pasensya? Ayan, pinadala yung asawa mo para pagpasensyahan mo. Di ba? Hanggat hindi mo nakukuha yan. Sabi nung prayer ni Tate Arnel, narinig ko lang sa kanya, lapit daw siya kay Pastor Joe yata. Pastor, bakit gano'n naman yung asawa ko? Okay, anong sabi niya? Ikaw ang tinuturuan, hindi yung asawa mo. Tingnan nyo nga po yung mga asawa ninyo. Sige nga po, may katabi niyo po ba? Lalayo, parang hindi kayong magkakatabi. Ayan. So nakita nyo mga kapatid, iba-iba yan. So sitwasyon nyo po ngayon, I want you to become honest. Ano pong klaseng storm meron ka diyan sa 10? At ano ang dahilan yan mga kapatid? Paano yan konektado ngayong umaga sa panawagan sa iyo ng Panginoon? It's either, ano po yung unang storm? Storm of disobedience. Jonah's story. Ano po yun? Katulad ka ba ni Jonah? May malinaw na instruction. You receive word from God. Pero imbis na pakanan, pakaliwa. Malinaw yan. Kung nakareceive ka ng instruction, malinaw yung pinapagawa, papunta sa kanan, pero pumunta ka ng kaliwa, malinaw ang pwede mong maranasan, storm of disobedience. Isa pang mga patunay, may nadadamay na iba. Alam mo yan, mararamdaman mo yan, ipapakita ng Panginoon yan. So, pag ganyan ang nangyayari, ikaw po ay nasa storm ng disobedience. Ito pa, even nature tumututol sa plano mo. Imagine nyo po yun mga kapatid. Paano nagsasalita ang karagatan? At nung mismong hinulog, ano po nangyari sa nakakaalam? Humupa ay talaga naman. Di ba? Sabi nung sa isang ministry, Panginoon, tanggalin niyo po yung mga stress dito sa church. Yung nag-pray, biglang nawala. Siya pala yung stress ng church. So, baka ikaw, okay? Baka hindi iba. Baka ikaw. Dahil meron kang disobedience. Not to feel you guilty, hindi ito para condemnation, pero i-assess mo. Okay? Bakit yan nangyayari? Baka may disobedient. Okay? Baka. Tingnan natin. Or pangalawa, storm of testing. Hindi ibig sabihin, wala ka sa kalooban ng Diyos. In fact, yung mga alagad, mismong nasa kalooban ng Diyos. Literal. Si Jesus ay kasama nila sa bangka. Hindi sila sumuway. Bagkus pa nga, sumunod sila kay Jesus. Kasi kung babasahin ninyo, yung kwento na yan, si Jesus ang nag-utos sa kanila. No tumawid sa kabilang ibayo. Andun ang Panginoon, pero still, the chaos is there. Jesus is there, but nandun din ang chaos. So, ibig sabihin, may ganun palang pangyayari, hindi porket nasa presensya ka ng Panginoon, ay wala ng bagyo. So baka doon ikaw, mga kapatid, ikaw naman ay nasa presensya ng Panginoon, you obey God, you are in the will of God, pero bakit ganun? Sabi ko nga kanina, sa lahat ng mga nag-take ng exam, diba? Ikaw ang born again, ikaw na tumugon sa panawagan, ikaw na nag-iintindi at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, you fear God, you obey God, tapos bumagsak ka. Hindi maunawaan ni Ate Steph yan dati. Diba? Siguro din hindi maunawaan ng Sir Mar dati. Pero ngayon, pag pinagsalita mo yan, sobrang linaw kung bakit nangyari ngayon. Diba? So may mga ganong pagkakataon. Diba? Katulad ng mga alagad, nasa loob ng bangka, pero lumakas ang hangin, diba? Lumakas ang bagyo. At anong sabi nila? Panginoon, ikaw ba'y walang pakialam sa amin? Diba? At siya ay natutulog. Ganda ng tulog. Diba? Nagising siya. Tapos pagkagising niya, inutusan niya, hoy, tigil. Tumigil ngayon ito. At nagulat, sino ba tong kasama namin, pati yung hangin, karagatan, ay sumusunod. Diba? So baka nandoon ka. Diba? Super good sang spiritual mo, pero may hindi nangyayaring sitwasyon. Mga kapatid, ang tinitest sa kanila, pananampalataya. Napakahiliit, sabi niya,
ng inyong pananampalataya. So kapag may mga ganyang sitwasyon, listen, hindi ka bobo kung nararamdaman mo yan, hindi ka mahinang tao, hindi ka nagkasala, ang tinitest sa'yo, pananampalataya. Nasa test ka na. Okay? So baka nandoon, tingnan lang natin mga kapatid, or nasa pangatlo ka, storm to serve His purpose, redirection. Yan yung klase ng bagyo na kung saan may divine intervention. Ang tawag, yung hindi mo control, si Lord na lahat ang gumawa ng kapamaraanan para dalin ka doon. Kasi papunta siyang Roma, dinala sila sa Malta. Yun pala, may papagalingin doon sa Malta. Actually, na-discern na ni Paul na hindi magandang panahon, hindi magandang bumiyahe. Pero hindi yun nakinig yung kapitan. Tinuloy-tuloy pa rin, pero there is divine intervention ng ating Panginoon. Kasi bakit? Na-serve ang kingdom purpose. Tinuklaw sa kanan, ang nagpagaling, nagpatong pa rin, kanan. Hindi aksidente yan. Pansinin niyo every detail in the Bible. So ngayon, tanong ko po, anong klaseng bagyo ang meron ka? Sige nga po, I'm giving you at least 3 seconds. Saan nagpo-fall ang mga nararanasan mo ngayon? Diba? Did you notice something? Sa lahat ng mga bagyong aking diniscuss, ang lahat dyan ay napaparangalan ang Diyos. Sa kwento ni Jonah, ano po ang dulo? Naparangalan ang Diyos. Sa kwento ng mga alagad na nasa bangka, sino pong naparangalan? Si Jesus, sinamba nila ang Diyos. Mga kapatid, doon sa kwento ni Pablo, anong sabi ng mga nandoon? Ay, anong sabi? Parang mapalad dyan. Parang ganun, pag nabuhay. May pinakang term dyan eh. Yung sabi doon sa Bible, sa Kalat ng Gawa. Diba? Sabi, ito pala, nakaligtas yan sa sa bagyo. Ay, hindi makakaligtas yan sa tuklaw. Pero, nakita nila, pinagpag lang. Sinong naparangalan? Si Pablo ba? Ang Diyos, mga kapatid. So, in every storms na meron po tayo, mga kapatid, ang kagandahan, si Lord ang napaparangalan. Okay? Katabi mo, may kwentong bagyo, iba-iba tayo ng kwento ng buhay, pero ang kagandahan, sa lahat ng ating kinikwento, nitong nakaraang linggo sa Don't Watch, ang lahat ng kwento ay papunta kay Jesus. Ang dami, halos lahat ng mga nagsalita. Si Kuya Rex, Kuya Roel, Pastor Mar, lahat ng talagang nakaranas ng literal na mga bagyo ng buhay. Sila po ay nagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Sa ating pagtatapos ngayong umaga, ang magiging tanong ko, Pastor, paano ko po ipagpapatuloy yung aking panawagan? Yung aking calling sa gitna ng bagyo. Kasi nga, diniscuss mo, Pastor, may mga bagyo. Diniscuss mo rin, anong muka ng bagyo yan? Anong muka ng mga pagsubok yan? Bakit namin nararanasan yan? Diniscuss mo na yan, Pastor. So, sa akin pong pagtatapos, ngayon pong umaga, I will discuss to you. Mabilis na lang to mga kapatid. Paano mo ipagpapatuloy kung may bagyo? Diba? Tanungin nga po ang inyo pong katabi, paano nga ba? Okay? Sa Biblia, may isa pang bagyo. Okay? Sa Biblia. Ano po yon? Sabihin natin, for the sake of this illustration, yung isa pong lumakad sa tubig, sino po yon? Ayan, si Pedro, di ba? I believe bagyo rin siya, mga kapatid, na makikita natin, sinamarize lahat po doon. Yung aking mga diniscuss na bagyo, ngayon pong umaga. Diniscuss lahat po doon. May disobedience, di ba? May testing din, and merong ding redirection. Sabi ng scripture, Matthew 14:25-33, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sabi nila, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan at kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, come, halika. Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Somehow, nakalakad po ba si Pedro sa tubig? Yes. Titingnan po natin. Ngunit nang mapansin niyang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Ito ulit ang kanyang inaddress. Napakaliit
ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya. Ito na naman ang dulo. Sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga po kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Again, Pastor, paano ko po ipagpapatuloy ang aking calling sa kabila ng bagyo? Number 1, hanggat nakikita mo at naririnig mo pa si Jesus sa iyong sitwasyon. Wag na wag kang aayaw. Yung kwentong ito, mga kapatid, ay nagpapakita sa kabila ng bagyo. Listen to this. Inalis ba ni Jesus yung alon? Hindi. Nung lumalakad si Pedro, mga kapatid, nandun pa rin naman ang alon. Pero ano po ang matinding dahilan bakit siya lumakad? Dahil literally, nakita nila sino? Si Jesus. Ang consider pa nga nila ay multo. So listen to this. Sa iyong kalagayan ngayon, hanggat nakikita mo na ang Diyos ang nasa likod niyan, wag na wag kang aayaw. At narinig pa nila, halika. Yan po ang pinaka-the best na magpatuloy ka sa Panginoon when you receive something, when you receive word from God. Wag na wag kang aayaw. Kung wala kang na-receive, huwag ka na magpatuloy, mapapagod ka lang. But when you receive word from God, anong na-receive ni Peter? Come, halika. At ito yung nagpalakad sa kanyang mga kapatid kung bakit siya napapunta kay Jesus. Hindi dahil siya ay mayabang. At mayabang naman talaga si Pedro. Kasi sa buong mga storya, si Pedro ang halos nakikita natin. Siya ang nagputol ng tenga. Siya ang nirebuke ni Jesus. Di ba? Satan, get behind me. Ang daming kwento ni Peter kay Jesus. Pero hindi lang yun, mga kapatid. Ang nagkapagpatuloy para magawa ang purpose ni Peter that time, yung calling niya that time, dahil nakita niya si Jesus at pinakamatindi, dahil narinig niya si Jesus. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, nakita mo sa iyong sitwasyon na merong Diyos dyan. Si Lord ang nasa likod niyan. Kapatid, I am encouraging you right now, wag na wag kang aayaw na magpatuloy sa ating Panginoon. Nung sila po ay nangisda ulit pagkatapos ng resurrection, wala silang huli. Pero napansin ninyo, na-recognize nila, may isang mama ulit. May huli ba kayo? Anong utos? Ihulog nyo sa kanang bahagi. Na-recognize yung taong malapit kay Lord. Sino yon? Si John. Ang Panginoon yon. Nung na-recognize nila ang Panginoon yon, mga kapatid, tumugon sila, pinuntahan nila. So ngayong sa iyong kalagayan ngayong umaga, kahit mahirap ang sitwasyon, naniniwala ka ba na ang Panginoon ang nasa likod niyan? Kung oo ang sagot mo, huwag kang umayaw. Hindi pangako, madali. Hindi pangako, walang bagyo, walang alon. Pero ano lang pong pinangawakan ni Pedro? Yung nakita niya si Jesus, na parang malabo pa nga. So may mga ganyan sitwasyon, parang hindi mo pa maunawaan. Pero when God speak upon your life, through your devotion, through dreams, through your mentor, na talagang nangusap ang Panginoon, kapatid, huwag kang umayaw. Nandiyan ang Panginoon sa sitwasyon mo, kapatid, huwag na huwag kang aayaw. I want you to encourage yung katabi mo ngayon. Tapikin mo sa balikat. Anak, kapatid, tatay, ate, huwag na huwag kang aayaw. Kung alam mo sa iyong buhay, kung alam mo sa iyong puso na nandyan ang Panginoon sa iyong sitwasyon, huwag na huwag kang aayaw. Anong sabi ni Lord? Ako ito. Halika. Hindi nawala yung alon, nandun pa rin. Pero mga kapatid, ang pinanghawakan lang yung pangako ng ating Panginoon. Yung salita ng ating pong Panginoon. May salita ba ng Panginoon na pinapanghawakan ka habang dinadaanan mo yan? Please, huwag kang umayaw. Ituloy mo yung na-receive mong word, panawagan sa ating Panginoon. Pangalawang bagay, mga kapatid, para makapagpatuloy ka, mas ramdam mo pa rin ang kamay ng Diyos kaysa hampas ng alon. Hindi sinabing hindi lumubog si Pedro. Pero kung ramdam mo pa rin yung kamay ng Diyos sa iyong sitwasyon, kaysa hampas ng alon, yan ang dahilan para makapagpatuloy ka sa Panginoon. And I believe this is the very beautiful picture of being Christian and having God in our life. Nung siya ay nalubog, sa tingin ninyo, si Pedro kaya ay magaling lumangoy? Palagay nyo lang. I believe. Hanap buhay niya to. Expertise niya to. Magaling siya dito. Yung kayang mga alagad, pwedeng sumaklolo sa kanya, pwede niyang tawagan. Pero did you notice something sa scripture? Ang una niyang tinawag, Panginoon, tulungan mo ako. Ito ang pinakamagandang picture ng isang mananampalatayang tumutugon sa panawagan. Na kapag palubog ka na sa buhay, wala ka nang ipagmamalaki, karunungan, kayamanan, sarap ng Diyos. Ang ating sigaw, Lord, help me. Lord, tulungan mo ako.
Kasi bakit? Mas gugustuhin ko pang malubog ka na tumatawag ka sa Panginoon kaysa maganda ang sitwasyon mo na malayo ka na sa Panginoon. Ipapanalangin ko pang malubog ka nga. Kung habang sa paglubog mo, umiiyak ka, Panginoon, tulungan mo ako. Na kaysa lumangoy ka at ipagmalaki mo yung iyong karanasan at tawagin mo yung grupo mo, mas maganda pang habang lumulubog ka, Panginoon, tulungan mo ako, kaysa nagpapasasa ka sa kayamanan ng buhay, kung mapapamak naman daw ang kaluluwa, sabi ng Biblia. Wala lahat silbi ito. So pwede ko bang ipanalangin? Malubog ka pa. Kung tumatawag ka sa Panginoon. Kasi bakit? Maraming mga taong lubog na hindi pa rin tumatawag sa Panginoon. Ito iba. May kakayahang lumangoy, may mga kaibigan, may mga kasama, pero mas pinili, Panginoon, mas ramdam ko ang iyong kamay kaysa lakas ng halon, kaysa lakas ng hangin. Wow! Ito po ang pinamagandang picture ng isang mananampalatayang gustong tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang mananampalatayang tumatawag sa Diyos at ang Diyos na agad na tumutugon. Wow! Praise God! Kaya mga kapatid, sa iyong sitwasyon, huwag mong hayaan na hindi involve ang Diyos. Kasi kahit ang ganda ng sitwasyon natin, kung wala ang Diyos, pangit pa rin. Kung ikaw naman ay sa pangit na sitwasyon, piliin mong nandyan ang kamay ng ating Panginoon. Please, huwag mong ayawan ang panawagan mo dahil lang may bagyo. Please, huwag mong ayawan ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon dahil lang may mga pagsubok. Kung ramdam mo naman na nag-provide si Lord, naramdaman niyo yung ganon? Yung biglang may nagbigay, pero ang tingin mo hindi tao. Si Lord yun. Nakita niyo yung mga kapatid, biglang meron, tapos ang isip mo agad, si Lord yun. Mga kapatid, kamay ng Diyos yun. So ibig sabihin, kung ganyan ang iyong pananaw, please, huwag kang umayaw. Huwag kang umayaw. Kung alam mo na lahat ng galaw ngayon, provision ni Lord, kagalingan, si Lord yun. Huwag kang umayaw. Pangatlong bagay, before I close this in a worship, may natatanggap ka pang rebuke. Ito po ang pinakamasarap ipagpatuloy, yung alam mong may taong bumoboses pa rin sa'yo. Pagkatapos iligtas ni Jesus, si Peter, napakaliit ng pananampalataya mong bata. Parang ganun eh. Pero alam niyo po, beautiful picture of father and son relationship, of healthy leadership, na may isang taong pumapablo sa buhay mo. Hindi mo nagawa yung mga bagay-bagay, may mga taong umuupo sa'yo, anak, hindi mo na naman nagawa. Sa huling kwento ng kanyang buhay, mga kapatid, inupuan pa rin siya ni Jesus. Peter, minamahal mo ba ako? 3 beses yan. Peter, do you love me? Ganun po yung pagmamahal ng isang Diyos kay Peter. Mga kapatid, sa lahat ng Pablo ngayon, pwede po bang magpaka-Pablo tayo sa mga Timoteo natin? Upuan natin sila. Iniligtas, pero hindi nakaligtas yung pagpapagalit, yung sermon, yung pag-correct. Mga kapatid, this is very beautiful of Christianity. Sa kabila ng bagyo, aalisin ka muna, parang bata. Di nadapa. Bigla mong, uy, kinuha mo. Pagkatapos, di ba, pinagpagan mo, tapos pinalo mo. Nakita niyo mga kapatid? Kung may tao pang naniniwala sa'yo, mga taong nagsisita sa'yo, mga taong nagre-rebuke sa'yo, praise God, lalo kang magpatuloy, makakaya mo yan. Kasi napakahirap na walang taong nasa likod natin. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Do you have Pablo in your life? Magdiwang ka. Bakit? Napakasarap. Tapos may Bernabe ka pa, kachismisan mo sa ministry. Ang sarap niyan. Yung kakwentuhan mo ba? Yung kaagapay mo. And may Timothy ka pa, ang sarap magpatuloy. That is the story, Peter. So kung nararanasan mo yung 3 na yan, listen, tingin kayo dito. Wala kayong karapatang umayaw. Wala. Sabi mo sa katabi mo, wala. Hindi ka ayaw. Hindi ka ayaw. Amen? Tayong lahat ay tumayo ngayong umaga. We will worship God, Spirit and truth. Habang tayo po ay nakatayo, I wanna call Tatay Junior ngayong umaga. Here, may ipapakita siya sa inyo. Dala mo ba, Tatay Junior? Sige po, pakinggan niyo po for 15 minutes ang story po na to. Or sige, baka pwede tayong umupo muna, baka mangalay kayo.